Purihin po ang Panginoon. Nag-enjoy po ako sa pakikinig kaya lang tinapos na. Hallelujah. So yun po mga kapatid, yung nung una pa lang po kasi nung wala pa si Jesus Christ na hindi pa dumating sa mundo, yung mga tao nagkakanya-kanya ng himagsikan, labanan, patayan, para maangkin ang kaharian ng bawat isa. So ganun ang mga tao noon nung wala pa si Jesus Christ. Sakim, sinungaling, kung ano-ano yung mga pandaraya na ginagawa para po maangkin ang gusto nilang angkinin. Nung talamak na po yung mga ganong mga sitwasyon sa panahong iyon, kaya po minahal ng Diyos ang tao. Minahal ng Diyos ang tao, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, na Jesus, upang magkaroon tayo ng kaayusan sa ating mga buhay. So, ayan na nga po na pinatunayan ni Pablo sa mga tiga-Korinto ang pagiging Diyos ni Jesucristo sa ating mga buhay. Para po ang mga nangyari ng mga panahon na ang mga tao ay sakim, ang mga tao ay sinungaling, ang mga tao ay handang pumatay upang kunin makuha lamang masakop ang kaharian ng bawat kaharian na kanilang pinaglalabanan. Para po sa pangsariling hangarin. So dumating po si Jesus Christ para ayusin ang mga tao na gumagawa ng mga bagay na pangsarili. So, ayan po yung ating pinag-aaralan. At ang katunayan, para po si Jesus Christ ay namatay para sa atin at muli siyang nabuhay para din sa atin. So, para po yung mga kailangan natin sa mundong ito, sa buhay na ito, ang Lord na po ang nag-provide ng lahat ng ito. Kaya po kung paniniwalaan natin ang Diyos na namatay at muling nabuhay, in fact yung kanya pong ministeryo na ginawa po dito sa lupa ay para po sa ikatututo ng bawat isa sa atin. Kaya po siya inalipusta o pinahirapan o inalimura dahil po sa ating mga kasalanan. Ngayon, kung tayo po ay tumanggap at nakipag-isa kay Kristo at muli tayong gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, muli nating ibinilad sa kahihiyan ang ating Panginoon sa Kristo. Pagka tayo po ay muli pang nagtagpisaw sa kasalanan, sa kasinungalingan, at sa mga sakim at sa mga bagay na gusto mong maangkin, gamit ang iyong talino, gamit ang iyong paraan, gamit ang iyong lakas, na kahit may nasaktan na tao, kahit na mayroong nadaya na tao, muli natin ibinapako si Kristo sa krus. Ang Panginoong Hesus ang katugunan sa lahat ng ating pangailangan. Ang kailangan natin maniwala at sumampalataya sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa mga alagad, mapalad kayo dahil naniniwala kayo sa akin. Ngunit sinabi niya, mas higit na mapalad ang mga taong naniniwala na kahit hindi ako nakikita. Pananampalataya at paniniwala sa Panginoon ang kailangan natin. Namatay siya upang kunin ang ating paghihirap, sakit, karamdaman. Tinapos niya na po yun sa krus ng Kalbaryo. At muli siyang nabuhay upang tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Masayang buhay, masaganang buhay ang bawat pamilya, ang bawat isa. Kapag tayo po ay gumawa pa ng mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa Diyos,
tulad din po tayo ng mga tao sa Corinto, ipinapalagay natin sa ating mga sarili na walang kabuluhan ang pagkamatay ni Jesus. Kapag puro kasalanan, kamalian, kasinungalingan, pa rin tayo nabubuhay, sinasabi natin sa ating mga, hindi man natin literal na sinasabi na hindi ka totoo Jesus, pero pagka gumawa tayo ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, yun po ay nagpapakita na hindi ka naniniwala na namatay si Kristo para sa iyo. Kailangan po natin, sapat po ang biyaya ng Diyos na nilikha tayo ng Diyos ay kompleto ang ating buong pagkatao. Mayroon tayong common sense, mayroon tayong pakiramdam, at mayroon tayong pumili ng tama at mali. At nilikha, kasama ng nilikha ng Panginoon sa ating buong pagkatao ang magdesisyon kung alin ang mahalaga at importante sa buhay natin. Kaya pagka sa araw ng linggo mahalaga ang desisyon ng isang tao, pinagkalooban tayo ng Panginoon na para magdesisyon, piliin kung alin ang mahalaga. Maraming tao pinili na ang mahalaga, tulad nito, nandito tayo, pinili natin kung ano mahalaga. Pero po, maraming tao na pinili ang priority sa kanyang buhay. Piliin kung ano ang mabuti at tama na kalulugod sa iyo, sa Diyos at sa iyo. Kung minsan ganoon din tayo, no? Alam natin kung anong mahalaga at importante sa Panginoon, pero nananalig pa rin kung ano ang mga priority natin sa buhay. So, nagpapakita na walang kabuluhan ang pagkamatay ng ating Panginoong Diyos. Para din tayong mga tao sa Corinto, na halos lahat at mga ilan lang ang mga naniniwala na ang pagkamatay ni Jesus para sa iyo at para sa akin ay isang malaking kabuluhan. Sabi ng mga taga-Israelita, ang pagkamatay ni Jesus sa cross ay para sa kanila ay isang kahangalan na ginawa ni Jesus. Pero para po sa mga naniniwala at sumampalataya sa Diyos, ay ito ay isang pagliligtas. So, ito po ang panahon para gulitain o alalahanin ang pagkamatay ni Jesus at muli siyang nabuhay. Pero hindi na po natin ginagawa yung kanyang pong sakripisyo na para bang yung pinasan niya yung cross tapos ay papasanin din natin. Hindi na po tayo gano'n, mga kapatid. So ang ilan sa mga kababayan natin ay gumagawa pa ng ganoon. Gumawa ng cross at pinasan at para po ipakita na kaya nilang gawin ang ginagawa ng Panginoon. Pero sa ating mga sumasampalataya sa Diyos, sapat na po ang maniwala at sumampalataya sa Panginoon upang matugunan ang ating mga pangailangan. So, napanood ko po sa YouTube kami na nahulog sa cross yung ginawa nilang Kristo. Yung ginaya nilang gusto nilang pantayan, gusto nilang gawin ang ginagawa ng Panginoon na magpapako sa cross. Pero hanggang doon lang naman mapako lang sa cross. Pero yung mamatay sila sa pagkapako, hindi nila kayang gawin yun. Kaya po mga magulang at mga kapatid, mga kaibigan, ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, amin itong paniwalaan sapagkat sa kanyang pagkamatay, ginawa niya ang lahat. Sakit, kahirapan,
mga kaguluhan, mga inaasam natin sa buhay na hindi natin nakakamtan, kinuha na po yun ng Panginoon at ang isa lamang po ang dapat natin gawin, maniwala at sumampalataya sa Kanya. Ano man ang kahirapan, ano man ang kailangan natin sa buhay, ginawa na po ni Jesus yun. Na instead na tayo ang maghirap kung paano kumita, kung paano magkaroon, kinuha na po yun ni Jesus. Lahat. Wala siyang itinira. Kaya ang bigay sa atin ng Panginoon, buhay na ganap at kasiyasiyan. Buhay na masaya, buhay na masagana. Wala pong question sa Panginoon. Ang question po, ang ating mga sarili. Totoo ka bang naniniwala at sumampalataya sa Panginoon? Hindi dadanasin ang hirap. Hindi dadanasin ang magkikahos sa buhay. Hindi dadanasin ang magkasakit ng malubha. Dahil ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling din. At hindi lamang nagpapagaling, kundi binubuhay na rin ang patay kung nais niyang buhayin. Ayon sa paniniwala at pananampalataya. Ang magkapatid na Maria at Marta, naniniwala at sumampalataya sa Panginoon, binuhay ang kapatid nilang si Lazaro. Paniniwala at pananampalataya, gagaling. Paniniwala at pananampalataya, hindi natin daranasin ang magkikahos sa buhay. Maniwala, manampalataya. Ibinigay ng Panginoong Hesus ang lahat ng ating kailangan upang tayo ay mabuhay. Niligtas niya nga tayo mula sa apoy ng impyerno. Yung pang ikabubuhay natin araw-araw. Napakaliit na bagay para tayo ay makimagsip sa Diyos. Napakaliit na bagay para magtampo ka sa Diyos. Napakaliit na bagay para hindi mo paniwalaan ang Panginoon. Pagkain, inumin, kung isusuot, provided na ng lahat ng Panginoon ang mga iyan. Ang mga ibon na hindi nagtatalimod ng ibon ng mga ani sa kamalig, pinapakain sila ng Panginoon. Ang mga bulaklak sa parang na nabuhay pagkatapos matutuyo at igagatong sa kalan, binigyan sila ng magagandang bulaklak. Ang Diyos po ang nagbigay. Kasino pa ang ating mga kailangan sa buhay? Kasino pa yung ating mga isusuot? Kasino pa yung ating mga kakainin? Kung yung mga ibon at yung mga bulaklak ay kayang pagandahin ng Panginoon, tayo pa kaya nilikha ng Diyos? Paniniwala at pananampalataya ang kailangan natin sa Panginoon. Lumalim ang ating pagkakilala sa Diyos at lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dito po sa Bible yung tinuro ko kahapon na sabi, pasalinin niyo ang inyong cross, lumapit kayo sa akin at kayo mag-aral ng aking mga salita. So, ang iba sa ating mga kababayan ay gumawa ka ng cross at pinasan at nagpagala-gala. So, tama naman yung pagkakaintindi. Kaya lang po, sa ating mga nag-aaral ng salita ng Diyos, kailangan mas lumalim pa yung ating pagkakaunawa patungkol doon. Para pagdating po ng ganitong panahon na mahal na araw, ay hindi mo na ipapangilin, bawal mag-ihaw, bawal kumain, bawal maligo, bawal lahat na lang binawal, masunod lamang ang mga tradisyon. Hindi naman nababago ang sarili. Sunod ng sunod sa mga tradisyon pero hindi nababago ang sarili. Kaya po mga magulang po mga kapatid, ang sinabi po ng Panginoon, pasalinin niyo ang inyong cross, lumapit kayo sa akin, at mag-aral kayo sa aking salita.
Sa panahon ni Jesus, sa panahon noon, ang mortal na kasalanan kailangan ipako sa krus at doon siya mamamatay. Lahat ng mga kasalanan, napansin niyo po nung pinako si Jesus, mayroong dalawang nasa kaliwat kanan. Ano po ang mga kaso noon? Kriminal, mga kusakan na mga kasalanan. Kasi po sa kultura nila noon, ang ganong mga kasalanan, ang ganong mga kasinungalingan at mga pandaraya, mga lahat na lang ng mga kasalanan ay kailangan ipako sa krus at doon siya mamamatay. Kaya hinahintulad ang ating Panginoong Hesus sa kanila na ang totoo wala naman talagang kasalanan. Nangyari ang mga bagay na yun para po yung ating kasalanan, pero po sa buong mundo, ipakaw sa isang tao ang kasalanan, talagang naipapako nga sa krus sa mga kasalanan ng bawat isa sa atin. Ang lahat ng mga sinungaling, ang lahat ng mga mandaraya, ang lahat ng mga sakin, ang lahat ay kailangan ipako sa krus hanggang sa mamatay. Kaya nga po sinabi ng Panginoon, pasalinin niyo ang inyong krus at lumapit kayo sa akin. Meaning po, ang krus, nandoon lahat ng mga kasalanan, kaya ipapako yung taong makasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, kaya po, pasalinin niyo ang krus. Sa atin po sa panahon na ngayon, hindi na natin kailangan gumawa ng krus. Ang kasalanan natin ay kasi katumbas ng pagpako sa krus. Kasi bigat ng krus ang ating mga kasalanan, mga nagagawa. Kaya ang sabi ng Panginoon, pasalinin niyo ang inyong krus. Ibig sabihin, dalhin ninyo ang lahat ng inyong mga kasalanan, ang inyong mga kabigatan, lumapit kayo sa akin at kayo mag-aaral ng aking salita. Hindi po literal na krus. Kabigatan sa pamilya, sa buhay, mga awayan, mga kapamilya, awayan sa trabaho, awayan sa mga kapitbahay, mga sinungaling, mga taksil, mga mandaraya, yun po ang nagpapabigat sa ating mga buhay. Kaya sabi ng Panginoon, dalhin nyo ang kabigatang iyan. Lumapit kayo sa akin at kayo'y mag-aaral sa aking salita. Kaya po pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, huwag nating baliwalain at lagi nating itong alalahanin. Ang pag-aalala po natin sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng ating Panginoon, yung pong kuminsan sa susunod linggo po ay magkakaroon po tayo ng banal na hapunan. Doon niya po hinabili. Sa tuwing gagawin ninyo ito, gawin ninyo ito pag-alaala sa akin. Kaya kung gaganap ka noon at hindi mo aalalahanin ng Panginoon, huwag mo na lang gawin. Binabaliwala mo lang din ang pagkamatay ni Jesus kapag ka pumanap ka noong sakramento. Alalahanin natin, may sakramento man o wala, sabi ng ating pagtuturo, araw-araw kailangan natin alalahanin ang Panginoong Hesus na namatay para sa akin at para sa iyo. Muli siyang nabuhay para sa iyo at para sa akin. Upang magkaroon tayo ng pag-asa. Magkaroon tayo ng ginhawa sa buhay. Magkaroon tayo ng malusog, malakas na mga katawan. Alalahanin natin lagi ang ating Panginoong Kristo. Pastor, pinaalala ko naman lagi, araw-araw pananampalataya po. Baka walang pananampalataya kasama niyo. Lahat din naman mga tao na laala yung pagkamatay ni Jesus. Kaya po sa atin, pag inaalala natin ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, pananampalataya at paniniwala. Para po hindi tayo matulad ng mga tao na naniniwala pero wala namang pananampalataya. Paniniwala at pananampalataya ang kailangan natin. Sabi ko kanina, kailangan lumalim ang ating pagkakilala sa Diyos. Kung noon, tayo rin ay tulad nila, naniniwala sa Panginoon, hindi po ba?
Pero gumagawa pa rin tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi naniniwala din naman tayo. Pero ngayon, naniniwala, may pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pagka gumawa tayo ngayon ng kasalanan, medyo nag-aalinlangan ka na. Medyo natatakot ka na. Madalas ang iba hindi na nga ginagawa. Pero kapag tinutuloy mo pa rin ang ginagawa mong pagkakamali, pagkakasala, naniniwala ka lang sa Panginoon pero hindi ka sumasampalataya. Kaya po kailangan sa atin pong mga born again Christian, marami pong nagtataka po lahat ng mga tao kung bakit born again Christian. Kailangan po makita sa atin ang pagbabago para po mapatunayan ang pangalang born again Christian. Makita sa ating pagkatao. Para hindi sila magtaka, paano ka pinanganak muli? Paano ka pinanganak muli? Ayun, sa Biblia may istorya din ganon. Si Nicodemus nagtanong kung bakit, paano kang panganak muli. So, sa atin po na tayong mga Kristiyano, mga born again Christian, ipakita natin, patunayan natin na tayo nga ay born again Christian. Tayo po ay pinanganak muli. Hindi sa magitan ng gawa ng tao sa laman, kundi sa magitan ng banal na Espiritu. Ang pagkapanganak natin muli ay kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng tao. Kaya patunayan natin sa harap ng Diyos, sa harap ng ating mga mahal sa buhay, na tayo po ay Kristiyano, born again Christian. So yun po yung yun po ang dahilan kung bakit mayroon pong pag-aaral, prayer meeting, Bible study, at mayroon pong service po sa ganito para po matutunan natin na kung ano nga ba ang katotohanan na nalihim matagal ng panahon, sabi ni Pablo. Kaya po pagka hindi natin nakuha ang lihim ng katotohanan ng magandang balita, pwede lang din tayong tawaging Kristiyano pero ang totoo hindi naman talaga. Kaya po maraming Kristiyano na hindi naman talaga Kristiyano, tawag, pamagat lang, Kristiyano. Dahil kasi walang nababago sa sarili, kaya ang tawag lang sa kanya, Pagiging Kristiyano. Pero Lunes hanggang Sabado, ang kalooban pa rin ang gustong masunod. Hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ang pagkamatay ni Jesus ay malaking impact ito sa buhay natin. Nawa po ay maintindihan natin itong mabuti na muli siyang nabuhay sa kanyang pagkamatay para po tayo ay bigyan ng pag-asa. Bigyan tayo ng buhay na masaya, buhay na sagana. Yun lang po. Mahirap lang kasi talaga intindihin kung paano yung pastor kung wala ka talagang pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Pero kung mayroon kang paniniwala at pananampalataya sa Diyos, makakamtan natin ang pinangako ng Diyos. Dahil ang nangako sa atin ay buhay. Ang nangako sa atin ay totoo. Ang nangako sa atin ay ginagawa niya. Kaya sinasabi tayo, karapat dapat ang Panginoon na sambahin at purihin. Minsan pa, ideklara natin mga magulang at mga kapatid, ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa kapamakan at ngayon ay binigyan tayo ng buhay na masagana at buhay na ganap at kasiyasin. Deklara mo natin mula sa ating mga puso, karapat-dapat ka, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise in the name of Jesus. Karapat-dapat ka, alam mo, karapat-dapat ka, papuri sa'yo. Karapat-dapat
ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo. Ipagpupurihan ko, damina ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo. Ito ang itinalin ka, Panginoon. Damina ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, Ang kalwalhatian mo. Ipagpupurihan ko. itanghal natin ang Panginoon. Dakilain natin ang Diyos. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo. Ito, itanghal natin ang ating Panginoon. Ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay pagpupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Dakila ka, O Diyos. Karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat papuri ko'y karapat-dapat ka. Karapat-dapat ang
Sige po, taas natin yung ating tinig sa Panginoon. Itanghal natin ang Diyos. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo. Pagpupurihan ko, tila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo. Pagpupurihan ko, malaang itatanghal ka. Kalwalhatian mo, pagpupurihan mo. Tila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang lahat po ng may tinig, ang lahat po ng naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon, itanghal ang Diyos na buhay. Kalwalhatian mo, pagpupurihan mo. Kakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo. Kakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang lahat po ng naniniwala sa Diyos, itanghal ang Panginoon. Kakila ang pangalan mo. Itatanghal ka. Itatanghal ka. Itatanghal ka nito. Dapat ang ngalan mo. Yes, Lord. Papuri ko'y sa'yo. Narapat-dapat ka. Ngalan mo. Narapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ang Papuri ko'y sa'yo. Ngalan mo. Narapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Maraming salamat po, Panginoon. Karapat dapat kang itanghal, karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang dakilain, karapat dapat ka sa lahat ng mga papuri at pagsamba na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang may karapatang tumanggap ng aming mga papuri at pasasalamat. Panginoon, patawad po kung minsan, Panginoon, hindi namin na ibibigay ang mga papuri at pasasalamat na dapat ikaw ang tumanggap. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan hindi namin ibinibigay ang lahat ng ito. Pero sa umagang ito, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, na punuin mo ang aming mga puso, ang aming isipan ng mga papuri, pasasalamat at pagsamba na nararapat lamang na ikaw ang tumanggap nito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nahayag sa aming kalagitnaan. Ang mabuting balita na iyong pinahayag sa umagang ito. Namatay ka para sa amin upang kunin ang lahat ng kahirapan, sakit, karamdaman at mga kawalan sa buhay
Dinala mo sa cross, Panginoon, ang lahat ng ito. Ang kapahamakan, kami ay iyong iniligtas mula sa apoy ng impyerno. At naniniwala kami, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay, mayroon kaming pag-asa, mayroon kaming inaasahan na habang kami nabubuhay dito sa lupa, matatamasa namin ang iyong kagandahang loob na itinuro mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isang narito na patuloy na kinikilala ka na ikaw ang Diyos, ikaw ang Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Sa bawat isang narito, Panginoon, ikaw ang aming inaasahan. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumalim ang aming pananampalataya at ang aming pagkakilala sa iyo. Lagyan mo, Panginoon, at punuin mo ang aming mga puso, ang aming isipan ng pananalig, paniniwala at pananampalataya upang ang aming buhay, Panginoon, malaya kang gumawa, malaya kang kumilos. At inaanyayahan ka namin, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa, ang bawat pamilya, sa bawat isang narito, Panginoon, na patuloy mo kaming pangunahan, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo pong ayusin ang aming pamilya, Panginoon. Ayusin mo po na makasunod sa iyong kalooban ang bawat pamilya ng bawat isa, Panginoon, na maniwala na ikaw ang Diyos na namatay at ikaw ang Diyos na muling nabuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang sa pamilya namin, kundi sa mga kaibigan at sa mga kapitbahay at sa mga tao na mga nakasalamuha namin. Tulungan mo kami na sabihin ang magandang balita na namatay ka para sa kanila, sa amin, at muli kang nabuhay para sa aming lahat. Lord, salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming inasahan sa buhay na ito, O Diyos. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay mayroong pangailangan. At batid mo ang lahat ng ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang kumatakbo sa bawat isa ng iyong mga anak na nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng pinansyal, nangangailangan ng kaayusan, pagmamahalan sa loob at labas ng tahanan, pagkakasundo, pagkakaisa. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay naghahangad na masunod ang iyong kalooban. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay naghahangad na lumalim sa iyong mga salita, pananalig, pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang narito, Diyos. Patuloy, Panginoon, na dinudulog po namin na kami po, Panginoon, ay mayroong pangailangan sa araw-araw ng aming mga buhay. At ito, Panginoon, ay hindi lingid sa iyong kaalaman. Ito'y nakikita mo, Panginoon. Tulungan mo kami maniwala at sumampalataya sa iyo na ikaw ang magpo-provide ng lahat ng ito. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat. Pagpalain mo ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin nakasama. Ikaw po mag-ingat, gumabay, pumatnubay sa kanila. Kung paano mo kami pinagpala, Panginoon, pagpalain mo rin po ang aming buong sambahayan. Maging yung mga kapatid namin, Panginoon, na hindi namin nakasama, kung paano mo kami pinagpala, pagpalain mo rin po sila, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na itinakda mo ang araw na ito upang patuloy kang gumawa at kumilos sa aming mga buhay upang kami naman, Panginoon, ay patuloy na malayang makalapit sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat sa lahat ng ito. Patuloy, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay magdiriwang sa aming mga buhay dahil Ikaw, Panginoon, ay buhay at magpo-provide ng lahat ng aming pangailangan. Sa iyong lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, pagluluwalhati, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa bawat isa.